Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Nakikiusap ako na itago nyo na lamang po ako sa pangalang Hero dahil sensitibo ang ikikwento ko sa inyo. Pero alam ko na merong mga lalaking makaka-relate sa akin. Isa akong truck driver at matagal mo na akong listener pero makailang beses akong nag-alinlangan na sumulat sa inyo. Kasi natatakot ako na kutyain ng mga lalaking listeners mo. Pero ngayong 2026 na, hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nagkaroon ng kaunting lakas ng loob na ibahagi sa inyo ang pinagdaraanan ko. Papadudot pagdating sa physical appearance ko as in sa mukha, tangkad, postura at kakisigan ng katawan ay wala kayong maipipintas sa akin. Kapag naguhubad ako ng t-shirt talagang naglilingunan sa akin ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan. Noong high school ako ay marami ang nagkaka-crush sa akin. To the extent na ako na ang parang nililigawan. Hindi ko alam kung bakit at tingin ko nga sa sarili ko ay hindi naman super gwapo. Sakto lang pero sabi sa akin ng mga tropa ko ay malakas daw ang sex appeal ko. Lalo na sa mga babae at sa mga bakla. Pero Papa Dudut, hindi ako komportable sa pinapakita nilang paghanga sa akin kasi they expect more at me. At meron akong pagkukulang na hindi alam ng mga tao sa paligid ko. Papa Dudut, ang totoo niyan, insecure ako dahil maliit ang aking manoy. Sa height kong 6'3", naasahan ng lahat na malaki ang aking kargada. Pero ang totoo ay maliit lamang yon. Parang nasa around 4 inches lang kapag buhay. Sorry agad sa mga nakikinig ngayon pero sisikapin kong hindi magtunog bastos ang aking kwento. So dahil maliit nga yung sa akin, hindi lang ako nagkaroon ng insecurities kundi nagkaroon din ako ng takot. Takot na madiskubre ng madla ang aking sekreto. Kaya naman laking pagtataka nila na kahit parang heartthrob ako sa school namin noon ay wala akong nililigawan o pinapansing babae. Kaya nagsuspecha sila na baka bakla ako. Ang sabi ko na lang sa kanila ay hindi ko priority ang love life at focus ako sa pag-aaral. Pero ang hindi nila alam, it is all lie. Ayoko lang malaman ng mga babae ang sekreto ko kasi kapag nalaman nila ay siguradong mawawala ang paghanga nila sa akin. At baka mabuli pa ako ng dahil doon. Pero Papa Dudut, hindi ko alam na may plano pala sa akin ang tadhana. Wala pala siyang balak na gawin akong single forever. Fast forward, senior high school lamang ang natapos ko dahil hindi na kinaya ng mga magulang ko na pag-aralin pa ako sa kolehiyo. Kaya sa edad kong 18 noon ay nagtrabaho na lamang ako, isang driver ng truck. Si Papa kaya sa kanya ko natutunang magmaneho ng sasakyan noon. At hindi nga nagtagal ay naging driver din ako ng truck. At naging tagahatid ng mga shipments sa port. Masaya ang buhay ko noon, Papa Dudut. Gigising ako ng maaga, magtatrabaho buong araw, uuwi ng pagod pero puno ng positivity ang buhay ko. Umabot ng 5 taon na ganoon ang routine ko at wala akong reklamo noon.
Actually, wala na rin akong ambisyon noon, basta makasurvive lamang ako sa pang-araw-araw ay ayos na ako doon. Pero binago ng Diyos ang buhay ko nang makilala ko si Allen na noon ay nagtatrabaho bilang isang customs coordinator. Naging madali ang lahat sa amin. Unang araw pa lang naming magkita ay naging close na po kami. Nagsimula ako sa paghatid sundo sa kanya hanggang sa inaaya ko na nga siyang manood ng sine, mag-dinner sa mga kainan at fast foods. Ako rin ang naging tagapayo niya sa buhay since matanda ako sa kanya ng 8 buwan. Bukod sa para akong DJ sa radyo kung magpayo, pagdating sa buhay, makalipas nga ng 1 taong friendship namin ay na-develop ako ng husto sa kanya. Pero natatakot akong sabihin sa kanya ang totoo kasi natatakot akong i-reject niya ako. Sinubukan kong pigilan ng emosyon ko kapag kasama ko si Allen. Pero Papa Dudut, dumating ang panahon na hindi ko na maitago ang aking totoong nararamdaman. Inamin ko sa kanya na mahal ko siya at nasurpresa naman ako dahil ganon din pala ang nararamdaman niya sa akin. Fast forward, naging kami ni Allen pero habang boyfriend-girlfriend kami. Walang sex na nangyari sa amin dahil takot akong malaman niya na isa akong jutes, hindi pinagpala pagdating sa kadakilaan. Kapag tinatanong naman niya sa akin kung bakit ayaw ko, palagi kong sinasabi sa kanya na hindi sa ayaw ko pero malaki ang respeto ko sa kanya. At naniniwala ko sa prinsipyong kasal muna bago sex. Ang hindi ko alam, mas humanga pala sa akin si Allen nang sabihin ko yon sa kanya. Kaya makalipas ang 1 taon simula nang naging kami ay nagpakasal na kami sa huwes. Simula noon Papa Dudut ay naging makulay ang mundo ko. Bawat araw ay puno ng ligaya at pag-asa dahil may isang ngiti na naghihintay sa akin. Ang asawa ko, ang pahinga ko. Sa simpleng hapunan, sa tawanan, sa malit naming bahay ay ramdam kong sapat ako at buo ang mundo ko. Hindi po ako mayaman pero may kapayapaan. Tuwing biyahe ko, iniisip ko ang uuwian ko. Iniisip ko kung anong ulam ang lulutuin niya, kung anong kwento ang ibabahagi niya. Sa bawat kilometro ng kalsada, dala ko ang pagmamahal na akala ko ipanghabang buhay na. Minsan habang nagmamaneho ako, bigla akong mapapangiti sa alaala ng unang pagkikita namin. Kung paano niya tinanggap ang pagiging simpleng ako. Kung paano niya sinabing sapat na raw ako. Wala akong ibang hiniling kundi ang manatili kaming ganito, tahimik pero masaya. Sa umpisa ng pagsasama namin ay puno ng lambing at pangunawa. Tinanggap niya ang kakulangan ko ng buong puso. Pero Papa Dudut, kahit may kakulangan ay napupuna ng pag-uusap at pagyakap. Akala ko yun ang sukatan ng tunay na relasyon. Akala ko ay sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tao sa piling mo. Pero unti-unting may nagbago. Hindi agad, hindi biglaan, may mga gabing tahimik siya. May mga araw na parang may iniisip. Akala ko ay pagod lang. Akala ko ay normal lang sa mag-asawa. Hindi ko iniisip na may binubuong distansya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang gabi naupo siya sa harapan ko. Tahimik lang pero mabigat. Doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig ko mula sa taong mahal ko. Hindi raw siya masaya. May kulang daw sa amin at gusto na raw niyang umalis sa pagsasama namin. Sa una iniisip kong emosyon, oras o atensyon. Handa naman ako magbago. Pero nang banggitin niya ang dahilan ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Iiwan daw niya ako dahil sa sobrang liit ng aking manoy. Doon ko naramdaman ng tunay na pagkabasag. Hindi ako makapagsalita.
Hindi ko alam kung galit ba, hiya o sakit ang una kong naramdaman. Pakiramdam ko ay biglang lumiit ang pagkatao ko. Parang lahat ng pagiging sapat ko noon ay nabura sa isang iglap dahil sa bagay na hindi ko naman pinili. Mas masakit dahil masaya kami sa umpisa. Hindi ko binago ang sarili ko. Pareho pa rin ako noong minahal niya. Pero ngayon, yun pala ang dahilan kung bakit niya piniling umalis. Hindi dahil masama akong asawa kundi dahil hindi raw siya kontento. Matagal akong nakaupong mag-isa matapos siyang umalis. Tinitigan ko ang mga gamit namin, ang mga alaala. Nagtanong ako sa sarili ko kung kailan ako naging kulang. Kung kailan ako naging hindi sapat sa paningin ng taong pinili kong mahalin. Bilang lalaki, mabigat ang hiya. Hindi ito basta kwento na madaling ikwento sa iba. Walang nakakaalam ng tunay na kadahilanan. Alam lang nila naghiwalay kami. Pero ako ay dala-dala ko ang sugat na hindi kita pero araw-araw kong nararamdaman. May mga gabing kwene-question ko ang halaga ko bilang isang lalaki. Bilang asawa. Bilang tao. Iniisip ko kung may tatanggap pa ba sa akin. Kung may karapatan pa ba akong magmahal muli ng hindi natatakot na iwan ulit dahil sa parehong kadahilanan. Papadudot pagkatapos ng hiwalayan namin ni Allen, sinubukan kong mag-move on. Binuhos ko ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Nilulong ko sa alak ang insecurities ko. Naging sensitive ako sa usapin ng sex, pagkalalaki at size ng manoy. Sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako lalapit sa sinumang babae dahil alam kong hindi ko naman sila kayang isatisfy dahil sa 4-inch na sundalo ko. Samantala isang araw ay nagulat na lamang ako nang biglang bumalik si Allen sa akin. Hindi na ako nagtanong kung bakit pero tinanggap ko siya ng buo dahil asawa ko pa rin siya. Sinabi naman niya sa akin na susubukan niya ulit na maging masaya sa piling ko at pinangako ko naman sa kanya na gagawin ko ang lahat mapaligaya ko lamang siya. Papadudot. Bumalik ang simple at masayang mundo namin. Araw-araw kaming sabay umuuwi galing sa trabaho. Kahit malayo ang nilalakad namin mula sa terminal hanggang bahay. Hindi namin iniinda ang pagod dahil magkasama kami. Sa daanan ay palagi kaming humihinto sa kariton ng fishball o kwek-kwek. Tusok dito sa usaw sa matamis maanghang na sarsa at sabay naming hinihipan bago kagatin. Pagkatapos ay dumaraan kami sa maliit na tindahan at bumibili ng sitserya at soft drinks. Para sa iba, simpleng bagay lamang yon. Pero para sa amin, yun na ang pinakamasayang bonding sa araw-araw. Ngunit napansin kong unti-unting nanlalambot at nanghina si Allen. Madalas siyang hingalin at maputla. Akala ko nung una ay dahil lamang sa pagod sa trabaho. Ngunit hindi ko inakala nang makita kong naninilaw ang mga mata at balat niya. Doon ako kinabahan at sinamahan ko siya kaagad sa klinika. Pagkatapos nga ng pagsusuri, pinadala kami sa ospital para sa mas kumpletong test. Habang hawak ko ang kanyang kamay, pinakikinggan ko ang paliwanag ng doktor. May hepatitis siya at mataas masyado ang creatinine o sa madaling salita ay kidney failure. Kailangan niya ng agarang kidney transplant para mabuhay. Parang gumuho ang lahat ng marinig ko yon. Sinubukan naming humanap ng donor ng kidney sa pamilya at mga kaibigan. Isa-isa kong kinausap ang lahat ng kamag-anak niya at maging mga kakilala. Lahat gustong tumulong ngunit walang tugma. Gabi-gabi ay nakahiga kaming magkatabi at ramdam kong nawawala na siya ng pag-asa. Doon ko napagdesisyonan ang bagay na matagal ko nang iniisip. Ako na mismo ang magbibigay ng isa kong kidney.
Hindi siya agad makapaniwala. Paulit-ulit siyang nagtanong kung sigurado ba ako. At kahit umiiyak siya, ramdam kong ayaw niyang tanggapin. Ngunit pinilit ko siyang makinig sa akin. Sinabi kong hindi ko kakayanin na makita siyang unti-unting nawawala. Mas gugustuhin ko nang ako ang magbigay kesa wala na siyang bukas. Sa uli ay tinanggap niya ang desisyon ko. Sinuri ako ng mga doktor, kinakabahan ako habang kinukuhang dugo ko para sa cross-match test. Ilang araw kami naghihintay at bawat oras ay parang isang taon. Nang dumating ang tawag at sinabing tugma ako kay Allen, napahagulhol ako sa sobrang ginhawa. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa koridor ng ospital ay sabay kaming umiyak. Hindi po sa takot kundi sa pag-asa na may bukas pa kami. Paghahanda ang sumunod, nagtipid kami sa lahat ng paraan. Nagbenta ng ilang gamit ng hiram ng pera, lumapit sa GMA Kapuso Foundation, sa DSWD at mga politiko upang humingi ng financial assistance at tiniis ang kakulangan para lamang matuloy ang operasyon. Sa gabi bago ang itinakdang araw, magkahawak ang aming mga kamay at sabay na nagdasal. Wala kaming ibang hiling kundi ang gumising pa kaming dalawa matapos ang lahat. Pagpasok ko sa operating room, malamig ang hangin at nanginginig ang katawan ko. Idinigit nila ang sensor sa daliri ko, ikinabit ang IV at dahan-dahan akong pumikit sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa pagdilat ko ay naroon ng nurse at ngumiti. Sinabi niyang matagumpay ang operasyon at gumana na ang kidney kay Allen. Doon ako napaiyak sa sobrang ginhawa at pasasalamat. Nang makita ko si Allen pagkatapos ng operasyon, nakahiga pa rin siya ngunit may ngiti na sa labi. Mahina siyang nagsalita pero malinaw ang mga salitang salamat hero. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming napaluha. Sa puso ko alam kong tama ang naging desisyon ko. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang sigla niya. Unti-unti siyang nakakalakad, nakangiti at nagkaroong muli ng gana sa kanyang buhay. Dinala ko siya minsan sa dating fishbowlan kung saan kami laging tumitigil noon. Hindi na kami bumili. Nakatayo lamang kami at nakangiti sa isa't isa. Ramdam na ramdam namin ang bigat ng pinagdaanan at ang gaan ng bagong pag-asa. Papadudot sa pamamagitan ng pagdodonate ko ng kidney, akala ko ay hindi na ako iiwanan ng asawa ko. Pinakita at pinaramdam ko naman sa kanya na mahal ko siya at handa kong ibigay ang buhay ko. Mabuhay lamang siya. At kahit na jutes ako, kahit na maliit ang manoy ko ay responsableng asawa naman ako. Ni minsan ay hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan. Mula sa maintenance meds, sa luho, sa pagkain, pati sa pagpapaparlor at pagpunta sa spa. Hinayaan kong maranasan ni Allen ang isang magaan na buhay. Doon akala ko ay talagang sapat na ang lahat ng efforts ko para mahalin niya ako ng buo. Pero papadudot, mukhang nagkamali yata ako. Nagsimula ang lahat ng mag-iba ang schedule namin sa trabaho. Siya sa umaga, ako naman ay sa gabi. Kahit na hindi nagtutugma ang schedule namin ay pinilit kong gampanan ng pagiging ulirang asawa. Dumating pa sa punto na pati ang pagpupulbo sa likod niya at pagsusuot ng medyas, ako ang gumagawa bago siya pumasok. Lahat ay nakaayos na kahit ako'y puyat galing sa trabaho. Tuwing Biyernes ng hapon ay nakaugalian na niyang gumimik kasama ang mga ka-work niya. Isang beses Sabado ng hapon ay hindi pa rin siya umuwi. Siguro ay nakalimutan niya na off ko noon. Bigla na lang may nag-send sa akin ng larawan na kayakap siya sa lalaki niyang katrabaho. Magkaakbay sila sa kama. Ang nag-send ng larawan ay kaibigan kong ka-work din niya. Ang sakla pa. Yung lalaking nakakbay kay Allen nakasuot lang ng brief at bakat na bakat ang malaking kargada nito. Nanlumo ako nang makita ko yon at parang kasing pinamumuka sa akin ni Allen.
na parang gusto niya akong ikumpara sa lalaking yon. Dito na nga ako naiyak sa galit. Siyempre kinumpronta ko si Allen. Doon ko siya napagbuhatan ng kamay. Papadudot kahit kailan ay hindi ko siya sinaktan. Kahit nung iniwan niya ako nung unang pagkakataon. Pero itong pagtataksil na ginawa niya ay parang hindi ko na kayang kimkimin. Buti na lang at bumalik din ang konsensya ko at hindi ko napatay ang asawa ko. Sa kabilang banda ay hindi naman inamin ni Allen na nagtaksil siya sa akin at marami daw tao doon sa kwartong yon. At yung nakahubad niyang coworker ay nakahubad lang dahil sa ginawa nilang laro na kung tawagin ay truth or dare. Basta yan ang paliwanag ni Allen sa akin at dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay sinubukan ko pa rin siyang patawarin. Doon nagsimula ang depression ko. Sa trabaho ay tulala ako at nakikita ng mga kapwa ko drivers na umiiyak na ako noon. Makalipas nga ang ilang panahon ay pumunta ang biyanang kong lalaki at sinundo si Allen. Tapos umuwi silang mag-ama sa probinsya nila. Kumontak ang asawa ko at nagsabing may lagnat siya. Baka raw pwede akong umuwi. Dinala siya sa ospital at na-confine ng 2 linggo. Doon pa ako nanakawan. Lahat ng gamit ko ay natangay pati 10,000 na sana'y para sa gamutan niya. Bumalik ako sa ospital dahil hindi natigil ang lagnat niya at ang sugat sa paa ay kailangang operahan. Na-diagnose siya na may diabetes at sakit sa puso. At ngayon ay nagda-dialysis na. 3 buwan kaming nagpalipat-lipat sa ospital at ako lang ang nag-asikaso. Doon ay muling na-trigger ang depression ko. Palagi niya akong sinisigawan at minumura kahit maraming nakakarinig. Napaka-irritable niya. Ayaw niyang natutulog ako. Gusto niya akong nakaalalay lamang sa kanya. Doon tuluyang bumigat ang kalooban ko. Sa huli ay napilitan ako mag-resign dahil ubos na ang lahat ng leave ko. Ilang buwan matapos noon ay tinanggalan siya ng daliri sa paa. Pag-uwi namin mula sa ospital ako pa rin ang nag-alaga. Sobrang hirap alagaan ng taong ayaw tulungan ng sarili niya. Kung makapag-utos pa ay pasigaw. Isang beses nang hingi siya ng beer. Sabi ko'y bawal yon. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong tinapunan ng balde ng ihi. Nilapitan ko siya para pagsabihan pero minura niya ako at sinampal. Doon tuluyan akong bumigay. Nasampal ko siya pero nakonsensya din ako. Pero kinabukasan ay dumating ang mga magulang niya para kunin na siya sa akin. Sabi pa ng biyanang ko ay hindi raw ako naging mabuting asawa kay Allen kaya kukunin na nila ang asawa ko. Noong marinig ko yon ay sumabog na talaga ako. Pinalayas ko sila sa aking bahay. Ngayon ay hiwalay na kami at hindi ko na kinaya dahil mababaliw na ako kung ipagpapatuloy ko pa. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko dahil sobrang bigat na po talaga. Naranasan nyo na ba yung wala ka ng pera, pagod ka pa sa trabaho, pero ang asawa mo ay hindi maintindihan ang pinagdadaanan mo? Tapos sa kabila ng sakripisyong ibinigay ko sa kanya, sasabihin lang ni Allen na hindi ako naging mabuting asawa. Pero sa katahimikan ng buhay ko ay unti-unti ko naintindihan ang isang bagay. Hindi ako ang may mali. Hindi ako nabawasan bilang tao dahil sa iniwan niya ako. Ang pagmamahal na may kondisyon ay hindi tunay na pagmamahal. Gaano man ito magsimula sa saya. Ngayon ay patuloy pa rin ako nagmamaneho ng truck, pareho pa rin ang kalsada pero iba na ang dala ko. May kirot, oo. Pero may natutunan din. Natutunan kong ang halaga ko ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo, kundi kung paano ako magmahal at manatili. Hindi ko alam kung handa na akong magmahal muli pero alam ko na isang araw babalik ang tiwala ko sa sarili ko at kapag dumating ang panahong yon, dadalhin ko ang buong pagkatao ko. Walang hiya, walang takot at walang paghingi ng tawad sa kung sino ako. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang sulat ko at sana'y mabasa niyo po ito at maging inspirasyon
sa mga lalaking nakakaranas ng problema ng katulad ng sa akin. Tandaan nyo na hindi ang manoy ninyo ang sukatan ng inyong pagkalalaki, kundi ang pagharap ninyo sa mga pagsubok. Yung tapang at tatag na ipinapakita ninyo. Yung mahirap kayong pasukuin kahit na malaki ang inyong problema. At higit sa lahat ay kaya mong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Yun ang tunay na lalaki. Muli maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Hero. Maraming salamat Hero sa lakas ng loob na ibahagi sa amin ang totoong kwento ng buhay. Tama ka sa sinabi mo na hindi ang iyong junior ang kaysa isang sukatan ng pagiging isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay matapang, matatag at matulungin. Masikap, madiskarte, tapat sa asawa o karelasyon. Gentleman at higit sa lahat ay hindi umaabuso sa kanyang pagkalalaki. Ang isang tunay na lalaki din ay alam ang salitang katarungan, pagpapakumbaba, at alam kung ano ang laban ang kanyang haharapin. May mga lalaki na gwapo, makisig, malaki ang kargada, pero walang sense ng responsibilidad lalo na sa pamilya. Tapos babaero pa at sakit ng ulo. Kaya naman sa mga kalalakihang hindi masyadong nabiyayaan ng kadakilaan ay huwag kayong mawala ng pag-asa at sa halip ay magpakatao kayo at maging huwaran sa lipunan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.